Nasa bulsa ng kanyang mamahaling pantalon ang isang maliit na kahon na yari sa pelos. Sa loob nito, isang singsing na may diamanteng kayang bumili ng isang magandang bahay. Nasa harap niya si Yasmin, ang babaeng pinakamamahal niya, ang kanyang mundo. Perpekto ang gabi, ang mamahaling champagne, ang malambing na tugtog ng violin sa restaurant, ang paraan ng pagtama ng ilaw ng kandila sa mukha ni Yasmin, lahat ay nagsasabing ito na ang tamang pagkakataon. Itinaas niya ang kanyang kamay, handa ng kunin ang kahon. Ngumiti si Yasmin, isang ngiting kasing liwanag ng mga bituin. At sa isang saglit, sa likod ng perpektong nangiting iyon, may nakita si Tiago, isang anino, isang bagay na hindi niya mapangalanan, isang kislap sa mga mata nito na biglang nagpaalala sa kanya ng sakit ng nakaraan. Bigla niyang ibinaba ang kanyang kamay. Ang init sa kanyang dibdib ay napalitan ng nagyayelong kaba. Hindi niya kaya, hindi pa. Nawala ang nangiti ni Yasmin, napalitan ng bahagyang pagtataka. May problema ba, mahal? Tanong nito. Ang boses ay kasing lambing pa rin ng dati. Wala, may naalala lang ako. Mahinang sagot ni Tiago, pilit nang ngumingiti. Pero sa loob-loob niya, bumalik ang lahat. Ang alaala ni Richard, ang kanyang dating business partner at matalik na kaibigan. Ang lalaking ngumingiti rin sa kanya ng ganoon. Habang unti-unting ninanakaw ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang pagtataksil na yon ang nag-iwan sa kanya ng isang malalim na sugat, isang aral na hinding-hindi niya malilimutan. Ang mga pinakamagandang nangiti ay madalas nagtatago ng mga pinakamatatalim na balaraw. Mahal niya si Yasmin. Sobra. Ngunit ang takot na muling magkamali, na muling maging bulag sa katotohanan, ay parang laso na nakumakalat sa kanyang kaluluwa. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang mga litrato nila ni Yasmin sa kanyang cellphone. Masasaya. Perpekto. Pero totoo ba ang lahat ng ito? O isa lang itong magandang panaginip na malapit ng maging bangungot? May isang paraan lang para malaman. Isang huling desperadong pagsubok. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang numero. Ang numero ng nag-iisang taong pinagkakatiwalaan niya sa kanyang plano. Marco, sabi ni Tiago nang sagutin ang tawag. Tiago, pare, napatawag ka? Akala ko magpo-propose ka na ngayong gabi. Masayang bati ng kaibigan sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Tiago. Hindi ko ginawa. May kailangan akong gawin muna. At kailangan ko ang tulong mo. Ilang sandali ng katahimikan. Ano yan? Kinakabahan ako sa tono mo. Gagawin ko na ang sinasabi ko sa iyo noon. Ang pagsubok, maring sabi ni Tiago. Pare, sigurado ka ba dyan? Hindi ba parang sobra naman yata yan? Mahal ka ni Yasmin. Pag-aalalang sabi ni Marco. Ganoon din ang akala ko kay Richard. Malamig na tugon ni Tiago. Gusto ko lang makasiguro, Marco. Bago ko ibigay ang buong buhay ko sa kanya, kailangan kong malaman kung sino talaga siya. Kapag walang camera, kapag walang followers, kapag kaharap niya ang isang taong walang halaga. Isang linggo ang lumipas. Ang mamahaling Italian suit ay napalitan ng isang murang asul na uniforme. Ang Rolex sa kanyang pulso ay nawala. Ang makintab na leather shoes ay naging isang pares ng luma at gastadong itim na sapatos. Nakatayo si Tiago sa harap ng isang full-length mirror sa isang maliit at masikip na bodega. Hindi niya nakilala ang lalaking nakatitig pabalik sa kanya. Ang buhok niya'y magulo, ang balat niya'y medyo pinadilim, at may peklat na idinikit sa kanyang pisngi. Ang dating CEO ng isa sa pinakamalaking tech company sa bansa ay isa na ngayong hamak na janitor. Leo! Bulong niya sa kanyang sarili. Sinusubukan ng bigat ng bagong pangalan sa kanyang dila. Ito ang pagkatao niya sa susunod na 3 linggo. Ito na ang huling pagkakataon para umatras, pare. Sabi ni Marco na nakatayo sa likod niya, hawak ang isang mop at isang timba.
Siya ang gumawa ng lahat ng koneksyon para maipasok si Leo sa building kung saan nag-oopisina si Yasmin. Umiling si Tiago. Ang mga mata ay nakatutok pa rin sa salamin. Sinimulan ko na to. Tatapusin ko to. Ibinigay sa kanya ni Marco ang mop. Good luck, Leo. Sana lang, tama ang hinala mo o mali. Lumabas si Tiago mula sa bodega at huminga ng malalim. Amoy disinfectant at sahig na bagong wax. Ito na ang kanyang bagong mundo. Habang naglalakad siya sa malawak at makintab na lobby ng building, naramdaman niya ang mga tingin ng mga empleyadong naka-corporate attire. Dati, siya ang tinitingala nila. Ngayon, para siyang hangin na hindi nakikita. At pagkatapos, narinig niya ito. Ang pamilyar na tunog ng mga takong na humahampas sa marmol na sahig. Napahinto siya sa pagmop. Ang puso niya'y biglang kumabog ng malakas. Mula sa malaking glass door, pumasok si Yasmin Cruz. Nakasuot ng isang eleganteng puting bestida, bitbit ang isang designer handbag. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang paglakad ay puno ng kumpiyansa. Para siyang isang diyosa na bumaba sa lupa. Napigil ni Tiago ang kanyang hininga. Dadaan ito sa harap niya. Ilang pulgada lang ang layo. Makikilala kaya siya nito? May mararamdaman kaya ito? Nagpatuloy sa paglakad si Yasmin. Diretso ang tingin. Ang cellphone ay nasa tainga. Dumaan siya sa mismong tabi ni Leo. Hindi man lang ito lumingon. Hindi man lang ito kumurap. Para sa kanya, si Leo ay isang bagay lamang. Isang parte ng building na kasing walang buhay ng sahig na kanyang nilalakaran. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng kanyang mamahaling pabango, isang malupit na paalala ng mundo nila na pansamantala niyang tinalikuran. Napayuko si Leo, hawak ng mahigpit ang hawakan ng mop, at naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang puso. Nagsimula na ang pagsubok. Isang tasa ng mainit na kape ang tumalsik mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig na kalilinis lang ni Leo. Ang maitim na likido ay kumalat na parang isang pangit na mantsa sa kumikinang na puting marmol. Oops, sabi ni Yasmin, pero walang bakas ng paghingi ng tawad sa kanyang boses. Tiningnan niya ang dumi sa sahig na may halong inis na para bang kasalanan pa ng sahig kung bakit natapon ang kanyang kape. Napahinto sa paghinga si Leo, naghihintay. Naghihintay siya ng isang sorry o kahit isang naku, pasensya na. Iyon ang gagawin ng Yasmin na kilala niya. Pero hindi yun ang dumating. Itinuro ni Yasmin ang mantsa gamit ang dulo ng kanyang mamahaling sapatos. Hoy, sabi niya, hindi man lang tumitingin sa mukha ni Leo. Linisin mo iyan, agad-agad. Ang simpleng utos na yon ay tumama kay Tiago na parang isang malakas na sampal. Hindi dahil sa inutusan siya, kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi nito. Malamig. Walang pakialam. Puno ng pagmamataas. Tumango na lang si Leo. Hindi makapagsalita. Kinuha niya ang kanyang mop at basahan at tahimik na nilinis ang natapong kape. Habang si Yasmin at ang mga kaibigan niya ay nagpatuloy sa paglalakad at pagtatawanan na para bang walang nangyari. Habang nakaluhod sa sahig, pinupunasan ang huling bakas ng kape, naramdaman ni Tiago ang isang bagay na mas masakit pa sa galit. Isang malalim na pagkadismaya. Nang dumating ang oras ng tanghalian, walang ganang kumain si Leo. Dinala niya ang kanyang maliit na baon sa isang tagong bahagi ng hagdanan kung saan walang nakakakita. Habang binubuksan niya ang isang supot ng tinapay, bumalik sa isip niya ang mga lunch date nila ni Yasmin sa mga magagarang restaurant. Ang layo noon sa kalagayan niya ngayon. Bago ka dito, no? Nag-angat ng tingin si Leo. Isang babaeng nasa mid-40s, nakasuot din ng uniforme ng janitor, ang nakangiti sa kanya. May dala itong sariling baunan. Oo po. Leo po. Mahina niyang sagot. Clara, sabi ng babae. Umupo ito sa isang baitang ng hagdan di kalayuan sa kanya. Huwag kang mag-alala. Masasanay ka rin. Sa simula lang mahirap.
Binuksan nito ang kanyang baunan na naglalaman ng kanin at adobong manok. Ang bango niyon ay nagpaalala kay Tiago sa lutong bahay. Mukhang tinapay lang ang dala mo, iho. Heto, tikman mo, sabi ni Clara at inabot sa kanya ang isang piraso ng manok gamit ang isang malinis na tinidor. Nag-alinlangan si Leo. Naku ma'am, wag na po. Nakakahiya. Sige na. Ang pagiging janitor, kailangan ng lakas sa katawan. Pagpupumilit nito na may kasamang mainit na ngiti. Sa huli, tinanggap din ni Tiago. At habang kinakain niya ang simpleng adobo, nakaramdam siya ng isang bagay na hindi niya naramdaman kanina kay Yasmin. Ang kabaitan ng isang estranghero. Nagkwento si Clara tungkol sa kanyang mga anak na pinapaaral niya, sa kanyang mga pangarap para sa kanila. Nakita ni Tiago sa mga mata nito ang dignidad at pagmamahal sa kabila ng hirap ng buhay. Ang kaunting oras na kasama si Clara ay nagbigay sa kanya ng bahagyang pag-asa. Baka naman masama lang talaga ang gising ni Yasmin kanina. Ngunit ang pag-asang yon ay agad ding dinurog ng hapong yon. Habang kinokolekta ni Leo ang mga basura mula sa mga cubicle sa opisina ni Yasmin, aksidente niyang naipit ang isang maliit na basurahan na lumikha ng isang malakas na ingay. Napalingon ang lahat sa kanya, kasama na si Yasmin na abala sa pakikipag-usap sa kanyang mga kasamahan. Ano ba yan? Sigaw ni Yasmin, ang mukha niya ay puno ng iritasyon. Hindi ka ba marunong magtrabaho nang hindi gumagawa ng ingay? Tanga! Ang salitang tanga ay tumusok sa puso ni Tiago. Napatigil siya, hawak ang plastik ng basura. Ang lahat ng mga mata ay nasa kanya, puno ng paghusga. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Pero hindi pwede. Isa lang siyang hamak na Leo. Sorry po, ma'am. Iyon na lang ang lumabas sa bibig niya. Ang boses ay halos pabulong. Hindi pa nasiyahan. Lumapit si Yasmin sa kanya. Ang mga mata nito'y nag-aapoy sa galit. Sorry? Yan ba ang mag-aayos ng nasira mong perwisyo sa konsentrasyon namin? Kung hindi mo kayang gawin ang isang simpleng trabaho, baka dapat humanap ka na lang ng ibang pagkakakitaan. Pagkatapos ay dumukot ito sa kanyang pitaka. Kumuha ito ng isang lukot na 100 piso. Ibinato niya ito sa dibdib ni Leo. Ang papel na pera ay bumagsak sa sahig sa paanan niya. Para sa'yo yan, sabi ni Yasmin sa isang malamig at mapanuyang boses, sapat na para marinig ng lahat. Pambili mo ng kaunting dignidad. Nakatayo lang doon si Tiago, nakayuko, nakatingin sa maruming 100 piso sa sahig. Ang ingay sa paligid ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso at ang tunog ng unti-unti nitong pagbasag. Hawak ni Tiago ang lukot na 100 piso sa kanyang bulsa habang naglalakad siya pauwi sa maliit na apartment na tinutuluyan niya. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na itigil na ang kahibangang ito. Umuwi na siya sa kanyang mansyon, sa kanyang malambot na kama, sa kanyang buhay. Para saan pa ang lahat ng ito? Malinaw pa sa sikat ng araw ang sagot. Ngunit habang iniisip niya ang malamig na mga mata ni Yasmin, ang mapanuyang paraan ng pagbato nito ng pera, may ibang damdamin na pumalit sa sakit, galit, at isang pamilyar na pakiramdam ng pagkatraidor, ang parehong pakiramdam na iniwan sa kanya ni Richard. Hindi siya aatras. Kung ito man ang tunay na kulay ni Yasmin, kailangan niyang makita ang lahat. Kailangan niyang malaman kung hanggang saan ang kayang gawin nito. Ang pagsubok na ito ay hindi na tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Kinabukasan, bumalik si Leo sa trabaho na may bagong determinasyon. Hindi na siya ang romantikong naghahanap ng kumpirmasyon. Isa na siyang investigador na naghahanap ng ebidensya. Nagtrabaho siya ng tahimik, ngunit ang kanyang mga mata at tainga ay mas alerto kaysa dati. Naglinis siya malapit sa glass wall ng opisina ni Yasmin. Mula doon, kitang-kita niya ito.
nakikipagtawanan sa mga katrabaho, nagpo-post ng mga ngiti sa social media, ang perpektong imahe, ang perpektong kasinungalingan. Maya-maya, may tumawag sa cellphone nito. Nakita ni Tiago kung paano biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Yasmin. Tumayo ito at naglakad papunta sa isang sulok na medyo pribado, malapit sa isang malaking halaman kung saan nagpupunas ng alikabok si Leo. Sinabi ko nang, tumawag ka mamaya, di ba? Narinig niyang pabulong na sabi ni Yasmin sa kausap. Ang boses ay nanginginig at puno ng takot. Oo, alam ko ang deadline. Ginagawan ko na ng paraan. Kailangan ko lang ng kaunti pang panahon. Natahimik ito, nakikinig sa kabilang linya. Biglang nanlaki ang mga mata nito. Huwag, pakiusap. Huwag niyo akong saktan. Ibabalik ko ang lahat. Ipinapangako ko. Halos magmakaawa ang tono nito. Mabilis na ibinaba ni Yasmin ang tawag at sumandal sa pader. Sapo ang dibdib. Ang kanyang muka ay putlang-putla. Utang? Deadline? Sino ang kausap niya? Ang takot sa mga mata ni Yasmin ay totoo. Hindi ito arte. At sa isang saglit, nakaramdam si Tiago ng awa. Pero agad itong napalitan ng pagdududa. Anong klaseng gulo ang pinasok ng babaeng pakakasalan niya? Pagkatapos ng trabaho, tinawagan ni Tiago si Marco. Pare, may narinig ako. Simula niya, ikinuwento ang buong pangyayari. Baka naman tungkol sa trabaho lang yan. Tiago, mahinahong sagot ni Marco. Kilala mo naman si Yasmin, medyo intense pag may hinahabol na project. Ganyan din siya sa brand endorsements niya, di ba? Baka client lang yun. Iba Marco, iba ang takot na nakita ko sa kanya. At narinig ko ang salitang utang. Baka mali ka lang ng dinig. Huwag mong masyadong isipin yan, pare. Baka napaparanoid ka lang dahil sa ginagawa mo. Payo ni Marco. Mag-focus ka sa plano. Tingnan mo kung paano kanya tratuhin bilang si Leo. Yun ang importante. Kahit paano, may punto si Marco. Pero hindi pa rin maalis sa isip ni Tiago ang narinig niya. Kinabukasan, habang nagkakape kasama si Clara sa oras ng pahinga, naglakas loob siyang magtanong. Ma'am Clara, matagal na po ba si Ma'am Yasmin dito sa kumpanya? Tumango si Clara. Oo, iho. Mga 2 taon na. Maganda sana, matalino. Pero ang ugali, nako, may isang janitor dito dati. Si Mang Tonyo. Matanda na. Napagbintangan niyang nagnakaw ng ballpen niya. Pinahiya niya sa harap ng lahat. Umiyak yung matanda. Kinabukasan hindi na pumasok. Nag-resign na lang sa kahihiyan. Parang may bumara sa lalamunan ni Tiago. Hindi lang pala sa kanya ganito si Yasmin. Ganoon talaga ang pakikitungo niya sa mga taong sa tingin niya ay mas mababa sa kanya. Hapon na nang muling masilaya ni Leo si Yasmin sa kanyang desk. Hindi na ito takot, pero malalim ang iniisip. Nakatitig ito sa screen ng computer sa isang website na nagbebenta ng mga alahas. Isang kwintas na may diamante ang tinititigan nito. Nakita ni Tiago ang paghahangad sa mga mata nito, ngunit may kasama itong pagkabalisa. Biglang tumunog ang cellphone ni Yasmin, hudyat ng isang text message na patingin ito sa screen at sa isang iglap nawala ang lahat ng kulay sa mukha nito. Nanlaki ang kanyang mga mata sa purong takot. Hindi ito ang iritasyon na ipinakita niya kay Leo. Ito ang parehong takot na nakita niya noong may kausap ito sa telepono, pero mas matindi. Nanginginig ang mga kamay nito habang nagmamadaling kinuha ang kanyang bag na isukbit sa balikat at halos patakbong lumabas ng opisina, binabangga ang sinumang makasalubong. Naiwan si Leo na nakatayo roon, hawak ang basahan, nakatingin sa pinto kung saan ito nawala. Ang mensaheng iyon, kahit ano pa man ang nakasulat doon, ay mas malakas pa sa sigaw. At alam ni Tiago sa kaibuturan ng kanyang puso na kailangan niyang malaman kung sino ang nagpadala nito at kung saan pupunta si Yasmin. Hindi sinundan ni Tiago si Yasmin noong araw na yon. Isang bahagi niya ang nagsasabing karapatan nitong magkaroon ng privacy.
Isa pang bahagi, ang mas tapat na bahagi, ay nagsasabing natatakot siyang harapin ang katotohanang naghihintay sa kanya. Kaya't sa sumunod na mga araw, sinubukan niyang mag-focus lang sa trabaho. Naglilinis, nagmamasid, pinipilit na huwag pansinin ang mga matatalim na tingin at masasakit na salita na paminsan-minsan ay ibinabato sa kanya ni Yasmin kapag nagkakasalubong sila. Naniwala siya o pinilit niyang paniwalaan na baka ito na ang pinakasukdulan ng masamang ugali nito, na hanggang doon na lang ang kaya nitong gawin. Nagkamali siya. Isang mainit na hapon, inatasan si Leo na linisin ang mga salaming bintana sa labas ng gusali. Sa ikalawang palapag, nakasakay siya sa isang gondola, isang maliit na platform na nakabitin at dahan-dahang gumagalaw. Suot niya ang kanyang harness para sa kaligtasan at gamit ang squeegee, matiyaga niyang pinapakintab ang bawat pulgada ng salamin. Pawis na pawis siya. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang likod. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang mga mamahaling sasakyan na dumadaan sa ibaba. Napaisip siya. Ang isa sa mga sasakyang yon ay madali niyang mabibili. Pero heto siya ngayon, nakabitin, nagtitiis para saan? Habang iniisip niya iyon, dumaan ang gondola sa tapat ng isang malaking bintana na papunta sa isang balcony. At sa balcony na yon, nakatayo si Yasmin kasama ang dalawa niyang kaibigang babae. Nagtatawanan sila. May hawak na mga baso ng malamig na inumin. Nag-iwas ng tingin si Leo. Ayaw niyang mapansin. Gusto niya lang matapos ang trabahong ito at maging invisible ulit. Pero huli na ang lahat. "Yak, look!" Narinig niyang sabi ng isa sa mga kaibigan ni Yasmin. "May window cleaner. Pawis na pawis. Ang dugyot." Napahigpit ang hawak ni Tiago sa squeegee. Narinig niya ang mahinang paghagik-gik ni Yasmin. Hayaan niyo na siya. Part yan ng atmosphere ng syudad. Diba? Mga aans na nagtatrabaho para sa mga reyna. Mayabang na sabi ni Yasmin. Nagtawanan silang tatlo. Pakiramdam ni Tiago ay umakyat lahat ng dugo sa kanyang ulo. Mga langgam na nagtatrabaho para sa mga reyna. Ganoon pala ang tingin sa kanya. Sa kanila. Pilit niyang isinantabi ang narinig at nagpatuloy sa paglilinis. Ilang pulgada na lang at lalagpas na siya sa kanilang balcony. Ilang sandali na lang. "Wait, I have a brilliant idea," sabi ulit ni Yasmin. At may narinig siyang kakaibang kislap sa boses nito. Isang kislap ng kalokohan. O mas tamang sabihin, ng kabuktutan. Hindi na niya narinig ang sumunod na sinabi nito. Pero nakita niya itong pumasok sa loob. Bumalik ito na may dalang isang maliit na asul na timba. Ang parehong timba na ginagamit ng mga janitor para sa maruming tubig. Nanlamig si Tiago. Hindi niya gagawin yan. Ngumiti si Yasmin sa kanyang mga kaibigan. Isang ngiting naghahanap ng atensyon. Isang ngiti ng isang performer. Itinaas nito ang timba. At ibinuhos ang laman nito. Isang alon ng malamig at maruming tubig na may kasamang mga upos ng sigarilyo at iba pang basura ang bumuhos sa kanya. Mula ulo hanggang paa, napatigil siya sa paghinga. Ang biglaang lamig, ang amoy ng maruming tubig, ang bigat ng kanyang basang-basang uniforme. Narinig niya ang malalakas na halakhak ng tatlong babae mula sa balcony, parang mga demonyita. "Oh my God, Yasmin! You're so bad," sabi ng isang kaibigan sa gitna ng pagtawa. "He needed to cool down," sagot ni Yasmin. Ang boses ay puno ng tagumpay. "Parang basang sisiw. Kuhaan mo ng picture dali." Nakatayo lang doon si Leo sa gondola. Basang-basa. Nagyayelo sa kabila ng init ng araw. Nakayuko siya. Ayaw ipakita ang kanyang mukha. Ayaw ipakita ang galit at kahihiyan na nag-uumapaw sa kanyang mga mata. Ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang buhok, pababa sa kanyang mukha, na parang mga luha. Nang sa wakas ay nakaalis ang gondola sa tapat ng kanilang balcony, isang tao ang sumalubong sa kanya nang makababa siya. Si Clara. May dala itong tuyong tuwalya.
Ang mukha nito ay puno ng awa at galit. Nakita ko ang lahat mula sa bintana sa kabilang side. Mga walang kaluluwa. Sabi nito, ang boses ay nanginginig. Kinuha ni Tiago ang tuwalya at tahimik na pinunasan ng kanyang mukha. Wala siyang masabi. Ang kahihiyan ay napakabigat. Halos hindi na niya kayang huminga. Huwag kang mag-alala, Leo, sabi ni Clara. Hinahaplos ang kanyang likod. May Diyos na nakakakita. May karma. Pero hindi na yon ang iniisip ni Tiago. Habang nakatayo roon, basang sisiw at amoy basura, isang malamig na realisasyon ang tumama sa kanya. Hindi na ito isang simpleng pagsubok ng ugali. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Mula sa itaas, narinig pa niya ang mahinang tawanan. At sa isang sandali, inangat niya ang kanyang ulo at tiningnan ng balcony kung nasaan si Yasmin. Narinig niya ang huling sinabi nito sa kaibigan bago sila pumasok sa loob, mga salitang parang punyal na bumaon sa pinakasentro ng kanyang pagkatao. Ang basurahan, nababagay lang sa basura. Sa sandaling iyon, pinangako ni Tiago sa kanyang sarili. Darating ang araw, pagsisisihan ni Yasmin Cruz ang lahat ng ito. Bawat patak ng maruming tubig na ibinuhos sa kanya, babayaran nito ng 1,000 butil ng luha. Ang kahihiyang dulot ng insidente sa balcony ay ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Ang awa na naramdaman ni Tiago para kay Yasmin ay naglaho na, napalitan ng isang malamig at matigas na bato sa kanyang dibdib. Tapos na ang pag-aalinlangan. Ang natitira na lang ay ang pangangailangang malaman ang buong katotohanan. Gaano man ito kapangit. Kailangan niyang malaman kung sino ang taong nagpapanginig kay Yasmin sa takot. Kailangan niyang malaman kung ano ang tinatago nito. Hindi na siya nagpaalam kay Marco. Mula ngayon, kikilos siya ng mag-isa. Pagkatapos ng kanyang shift, hindi umuwi si Tiago sa apartment niya. Sa halip, pumunta siya sa isang car rental shop at umarkila ng isang lumang, hindi kapansin-pansing kotse. Ipinark niya ito sa isang lugar kung saan tanaw niya ang entrance ng office building. At doon, naghintay siya. Gabi na nang lumabas si Yasmin. Hindi na siya kasing sigla tulad kaninang umaga. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko at ang kanyang mukha ay balot ng pag-aalala. Mabilis siyang pumasok sa kanyang puting luxury car at umalis. Sinundan siya ni Tiago, maingat na nagpapanatili ng distansya. Inasahan niyang pupunta ito sa isang madilim na eskinita o sa isang abandonadong bodega para makipagkita sa isang loan shark. Iyon ang nabuo sa kanyang isipan. Iyon ang kwentong magpapaliwanag sa lahat. Ang desperasyon, ang takot, ang pangangailangan sa pera. Iyon sana ang mas madaling tanggapin. Ngunit hindi doon nagpunta si Yasmin. Nagmaneho ito, papunta sa isang lugar na pamilyar kay Tiago, isang upscale na business district, pero sa isang bahagi nito na hindi masyadong matao pagsapit ng gabi. Huminto si Yasmin sa isang malawak, ngunit halos walang taong parking lot sa likod ng isang high-rise condominium. Pinatay nito ang makina ng sasakyan at naghintay. Pinatay din ni Tiago ang makina ng kanyang sasakyan. Ipinarada ito sa kabilang dulo ng parking lot, sa likod ng isang malaking poste kung saan hindi siya makikita. Ang kanyang puso ay kumakabog. Ano ang ginagawa ni Yasmin dito? Sino ang hinihintay niya? Lumipas ang 10 minuto, 15 minuto. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa mga poste ng parking lot, lumilikha ng mahahabang anino. At pagkatapos, isang pamilyar na sasakyan ang pumasok sa parking lot. Isang itim na sports car. Naniga si Tiago sa kanyang kinauupuan. Kilalang-kilala niya ang sasakyang yon, ang plate number, ang lahat. Parang pinanood niya ang lahat sa slow motion. Ang paghinto ng itim na sports car sa tabi ng kotse ni Yasmin. Ang pagbukas ng pinto sa driver's side. Ang paglabas ng isang lalaking naka-casual na damit pero halatang mamahalin. Ang paglakad nito palapit sa kotse ni Yasmin. Ang pagbukas ng pinto ni Yasmin. Ang paglabas niya mula sa sasakyan.
Ang lalaki ay si Marco, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kaisa-isang taong pinagkatiwalaan niya sa kanyang sikreto. Napatitig si Tiago, hindi makapaniwala. Anong ginagawa ni Marco dito? Baka nag-aalala lang ito kay Yasmin? Baka kinakamusta lang? Oo, iyon siguro. Iyon lang dapat. Ngunit ang lahat ng kanyang mga teorya, ang lahat ng kanyang mga pag-asa, ay gumuho sa sumunod na tagpo. Mula sa dilim ng parking lot, tumakbo si Yasmin palapit kay Marco, hindi bilang isang kaibigan ng kanyang fiancé. Yumakap ito ng mahigpit, at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita ni Tiago ang isang bagay na sumira sa kanyang mundo. Hinalikan ni Yasmin si Marco. Isang halik na hindi para sa isang kaibigan. Isang halik na puno ng pananabik, ng pag-aalala, at ng isang lihim na matagal na nilang itinatago. At si Marco, hinalikan siya pabalik. Nakatitig lang si Tiago mula sa malayo. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga. Parang isang pelikula ng katatakutan na siya mismo ang bida. Pero hindi niya kayang ipikit ang kanyang mga mata. Ang babaeng mahal niya at ang lalaking itinuring niyang kapatid. Magkasama sila. Ang pagtataksil ni Richard ay isang sugat. Ito ay isang kamatayan. Walang hangin. Yan ang unang naramdaman ni Tiago. Para siyang nasa ilalim ng malalim na tubig, pilit na humihinga pero walang pumapasok sa kanyang mga baga. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang mga tainga at ang marahas na pagtibok ng kanyang puso. Nakatitig pa rin siya sa dalawang anino sa di kalayuan, magkayakap sa ilalim ng ilaw ng poste. Si Yasmin, si Marco, ang dalawang pundasyon ng kanyang mundo, ngayon ay sila mismo ang gumuguho nito. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na aparato, isang high-range listening device na inihanda niya sakaling kailanganin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinutok niya ito sa direksyon nila. Ang bawat salita ay parang bubog na tumutusok sa kanyang pandinig. Hindi ko na kaya, Marco. Nakakabaliw na. Narinig niyang sabi ni Yasmin. Ang boses ay puno ng pagod. Ang hirap magpanggap sa harap niya. Ang hirap ngumiti habang gusto ko nang sumabog. Konting tiis na lang, mahal, sagot ni Marco. Ang boses ay malambing. Isang lambing na para kay Tiago lang dati. Hinaplos nito ang buhok ni Yasmin. Malapit na ang kasal. Kapag nangyari yon, unti-unti na nating maisa sa katuparan ang plano. Lahat ng paghihirap natin, lahat ng utang mo, mababayaran din. Utang, plano, kasal. Ang mga salita ay umiikot sa isip ni Tiago, bumubuo ng isang larawan na mas masahol pa sa kanyang pinakamasamang bangungot. Paano ka nakakatiyak na hindi na naman niya iuurong ang proposal? Tanong ni Yasmin. Nung gabing yun sa restaurant, akala ko magpo-propose na siya. Pero bigla siyang umatras. Narinig ni Tiago ang mahinang tawa ni Marco. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala doon. Kaya ko nga siya sinulsulan na gawin ang stupidong janitor experiment na, to, diba? Para mapatunayan mong mahal mo talaga siya. Para mapabilis na ang kasal. Hindi niya alam. Ako mismo ang nagbigay sa'yo ng alas laban sa sarili niyang plano. Gumuho ang lahat. Ang plano, ang pagsubok. Lahat ay ideya na sinang-ayunan, sinuportahan, at tinulungan ni Marco. Ang kaibigan niya, ang kapatid niya. Siya pala ang ahas. Pero paano kung malaman niya? Nag-aalalang tanong ni Yasmin. Paano kung may makakita sa atin? Sino? Yung mga hamak na janitor sa building niyo? Mayabang na sagot ni Marco. Huwag kang mag-alala. Para sa kanya, isa kang anghel. At ako ang pinagkakatiwalaan niyang kaibigan. Tayo ang huling mga tao na paghihinalaan niya. Naramdaman ni Tiago ang pait na umakyat sa kanyang lalamunan. Ang pagiging bulag, ang pagiging tanga. Basta galingan mo lang ang pag-arte, pagpapatuloy ni Marco. Tratuhin mo ng masama yung mga janitor.
Ipakita mong class ka. Yun ang gusto niyang makita. Isang reyna. Pagkatapos ng kasal, kapag nakuha na natin ang kontrol sa pera niya, pwede mo nang sipain ang lahat ng gusto mong sipain. I love you, Marco. Narinig ni Tiago na sabi ni Yasmin. I love you more, Yasmin. Konting tiis na lang. Muli silang naghalikan. Isang mas mahabang halik. Isang selyo sa kanilang kasunduan. Isang selyo sa kanilang pagtataksil. Hindi na kinaya ni Tiago. Dahan-dahan niyang ibinaba ang listening device. Hindi na niya kailangang marinig pa ang iba. Pinaandar niya ang makina ng sasakyan. Ang tunog niyon ay napakalakas sa katahimikan ng gabi. Nakita niyang naghiwalay sina Yasmin at Marco. Gulat na napatingin sa direksyon niya. Mabilis niyang ikinabig ang manibela at pinaharurot ang sasakyan papalayo sa lugar na yon. Papalayo sa kanila. Papalayo sa katotohanan na sumisira sa kanya. Nagmaneho siya ng walang direksyon. Ang mga ilaw ng syudad ay nagmimistulang mga guhit ng apoy sa kanyang paningin dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Ang mga alaala ay bumabalik. Ang tawanan nila ni Marco, ang mga pangako nila ni Yasmin. Lahat ng iyon, isa-isang sinusunog ng katotohanang nalaman niya. Kasinungalingan. Lahat. Ihininto niya ang sasakyan sa isang madilim na tabi ng kalsada kung saan walang tao. Katahimikan. At sa loob ng katahimikang yon, isang sigawang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi isang sigaw ng galit, kundi isang sigaw ng purong, walang katapusang sakit. Sinuntok niya ang manibela. Isa, dalawa, tatlo. Hanggang sa naramdaman niya ang sakit sa kanyang mga kamao. Pero hindi nito kayang higitan ang sakit sa loob ng kanyang dibdib. 2 beses na siyang nagtiwala. 2 beses na siyang tinraidor ng mga taong pinakamalapit sa kanya. Tumingin siya sa rearview mirror. Ang lalaking nakatitig pabalik ay hindi na si Tiago, ang bilyonaryo. Hindi rin si Leo, ang janitor. Isa itong estranghero. Isang taong wasak. Isang taong walang emosyon. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pag-asa at pag-ibig, ngayon ay malamig at blangko. Sa gabing iyon, namatay ang pag-ibig sa puso ni Tiago Cardoso. At mula sa mga abo nito, isang bagong damdamin ang isinilang. Hindi galit, hindi lungkot. Isang malamig, kalkulado, at mapanirang pagnanais na makaganti. Kinabukasan, pumasok si Leo sa trabaho na parang walang nangyari. Suot niya ang parehong asul na uniforme. Dala niya ang parehong mop at timba. Ang kanyang mga galaw ay pareho pa rin. Mabagal, tahimik, halos hindi napapansin. Ngunit sa likod ng kanyang mga matang nakayuko, may nagbago na. Ang sakit ay naroon pa rin. Isang malamig na bukol sa kanyang sikmura. Pero ngayon, nababalutan na ito ng yelo. Hindi na siya ang biktima. Isa na siyang manonood na naghihintay ng tamang oras para umakyat sa entablado at tapusin ang palabas. Kalagitnaan ng umaga, habang naglilinis siya ng sahig malapit sa mga elevator, tumunog ang kanyang mumurahing cellphone. Isang unknown number ang nakarehistro. Sinagot niya ito. Hello? Leo pare, si Tiago to. Sabi ng boses sa kabilang linya. Ang boses ni Marco. Napahigpit ang hawak ni Tiago sa cellphone. Ang galing. Ang galing niyang umarte. Sir Tiago? Bakit po kayo napatawag? Sagot ni Leo. Ang boses ay nag-izobra siya at pagkagulat at kaunting takot. Gusto lang kitang kamustahin, sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Si Marco to, kaibigan niya. Tinawagan kita gamit ang telepono ko. Kamusta ang sitwasyon dyan? May kakaiba ba kay Yasmin? Okay ka lang ba? Okay lang po, sir. Medyo mahirap po pero kinakaya. Sagot ni Leo. Si Ma'am Yasmin po mukhang masaya naman po siya. Isang kasinungalingan. Nakita niya si Yasmin kanina at bakas pa rin sa mukha nito ang pagkabalisa. Mabuti kung ganoon. Sige na, baka maistorbo pa kita.
Mag-iingat ka dyan, Leo. At tandaan mo, lahat ng to ay para sa pag-ibig. Sabi ni Marco bago ibaba ang tawag, para sa pag-ibig. Napangiti si Tiago, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Napakagaling na aktor. Pareho sila. Ipinagpatuloy niya ang trabaho. Bawat kuskos ng mop sa sahig, bawat punas ng basahan sa salamin ay may kasamang bagong layunin. Nagmamasid siya. Nakikinig. Hinihintay niya ang susunod na eksena sa kanilang dula-dulaan. At hindi siya nabigo. Dumating si Marco sa opisina ng hapong yon. May dalang isang malaking bouquet ng mga rosas. Siyempre, para kay Yasmin. Pero ang pakay niya ay para sorpresahin din si Tiago. Marco, what a surprise! Masayang bati ni Yasmin, sapat na para marinig ng buong opisina. Niyakap niya si Marco. Isang yakap na may tamang distansya, isang yakap ang magkaibigan. Dumaan lang ako, sabi ni Marco, para siguraduhin ang pinakamagandang bride-to-be sa buong mundo ay okay. Nagtawanan sila, isang perpektong eksena. Habang naglilinis ng mga halaman si Leo sa hindi kalayuan, sinadya niyang mapalapit sa kanila. Nakausap ko si Tiago kanina, pabulong na sabi ni Marco kay Yasmin habang nakatalikod sila sa karamihan. Mukhang wala siyang alam. Ang inaalala niya ay yung janitor niya, si Leo. Hayaan mo yung pulubing yon. Inis na sagot ni Yasmin. Ang mahalaga, malapit na ang engagement party. Marco, kailangan nating siguraduhin na matutuloy yon. Yun na lang ang pag-asa ko. Matutuloy yon, mahal. Ako ang bahala. Paniniguro ni Marco. Pagkatapos ng party, mas madali nang manipulahin si Tiago. Susunod na ang kasal. At pagkatapos noon, ang lahat ay magiging atin. Pinunasan ni Leo ang isang dahon. Muli at muli, paulit-ulit, para pigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nang paalis na si Marco, dumaan ito sa tabi ni Leo. Huminto ito. Leo, di ba? Tanong nito. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paana, para bang sinusuri ang isang insekto. Opo, sir, sagot ni Leo na kayuko. Magaling, sabi ni Marco, at tinapik siya sa balikat. Isang tapik na parang sampal. Ipagpatuloy mo lang yan. At umalis na ito. Naiwan si Leo na nakatayo roon. Naramdaman niya ang tingin ng isang tao. Inangat niya ang kanyang ulo at nakita niya si Clara sa kabilang dulo ng hallway, nakatingin sa kanya. Wala itong sinabi. Pero sa mga mata nito, nakita ni Tiago ang pag-unawa at pag-aalala. Nakita nito ang pagbabago sa kanya. Ang dating Leo na may lungkot sa mata ay napalitan ng isang Leo na mayroong delikadong katahimikan. Tumangulang si Clara na parang sinasabing, nandito lang ako. Tumango rin si Tiago bilang pasasalamat. Bumalik ang tingin niya kay Yasmin. Nakangiti itong inaamoy ang mga rosas na bigay ni Marco habang nagtatype sa computer. Malamang, naghahanda na ito ng post para sa social media. So sweet of my future brother-in-law, o isang bagay na kasing peke noon. Narinig niya muli ang sinabi ni Yasmin sa isip niya. Buat yak din hon saptoy, sila man trinjing tweet voynyat doy. The upcoming engagement party will be the best performance of my life. Napangiti si Tiago sa likod ng kanyang maskara. Hindi, Yasmin. Bulong niya sa sarili. Sa hangin. Hindi sa'yo. Akin yon. Kinabukasan, hindi na pumasok si Leo sa trabaho. Tinawagan niya ang agency at sinabing hindi na siya babalik, na may biglaang personal na problema. Hindi na siya nagpaalam kay Clara. Ayaw niyang mandamay pa ng isang taong inosente at mabuti sa gulong ito. Darating ang araw, hahanap siya ng paraan para pasalamatan ito ng tama. Ngayon, si Tiago Cardoso na muli ang nagbalik. Pagkatapos maligo sa kanyang malawak na banyo, kung saan ang isang showerhead lang ay mas mahal pa sa sahod ni Leo sa isang buong taon, humarap siya sa salamin. Ang peklat sa kanyang pisngi ay wala na.
Ang gusot-gusot na buhok ay maayos nang nasuklay. Ngunit ang mga mata niya ay hindi na maibabalik pa sa dati. Mayroong lamig at talim doon na hindi na mawawala. Ang unang ginawa niya ay tawagan si Yasmin. Mahal, saan ka galing? I've been so worried. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Bungad nito, ang boses ay puno ng perpektong halo ng pag-aalala at pagtatampo. Pasensya na, mahal. Nagkaroon lang ng emergency sa isa sa mga international projects. Kinailangan kong mag-focus, pero naayos ko na. Kalmadong sagot ni Tiago. At dahil dyan naisip ko, bakit hindi natin bilisan ang lahat? Anong ibig mong sabihin? Nag-aalangang tanong ni Yasmin. Ang engagement party natin. Gusto ko gawin na natin sa Sabado, sa pinakamagarang hotel sa syudad. What do you think? Narinig ni Tiago ang biglaang paghinto sa paghinga ni Yasmin sa kabilang linya na sinundan ng isang tili ng kagalakan. Oh my God! Yes! Yes, mahal. Perfect yan. Good. Don't worry about anything. Ako na ang bahala sa lahat. Ang gusto ko lang ay maging pinakamagandang babae ka sa gabing iyon. Sabi ni Tiago. I will, mahal. Para sa'yo. I love you so much. I love you too. Sagot ni Tiago at ibinaba ang telepono. Ang mga salitang I love you ay lumabas sa bibig niya na parang lason, walang lasa, walang buhay. Sunod niyang tinawagan si Marco. Pare, buhay ka pa pala. Masayang bati nito. Nabalitaan ko, tuloy na ang party. Congratulations. Salamat pare, malaki ang utang na loob ko sa'yo. Sabi ni Tiago at mayroong dobleng kahulugan sa bawat salita niya. Sa pagsuporta mo sa akin. Kaya gusto kong ikaw ang maging best man ko. Siyempre, isang karangalan. Sagot ni Marco. Halatang natutuwa sa takbo ng mga pangyayari. Great! Magkita tayo mamaya. May mga detalye tayong kailangang ayusin. Dinner. Sa dati nating lugar. Ang sumunod na mga araw ay naging abala para kay Tiago, ngunit hindi sa pag-aayos ng mga bulaklak o sa pagpili ng pagkain. Nakipagkita siya sa kanyang hepe ng seguridad, isang dating militar na nagngangalang Antonio. Sa loob ng isang soundproof na kwarto sa kanyang opisina, ipinakita ni Antonio ang lahat ng kanyang nakalap. Una, mga financial records. Ang malaking utang ni Yasmin sa iba't ibang credit card companies at sa mga ilegal na nagpapautang. Ang mga banta na natatanggap nito. Pangalawa, mga litrato. Mga surveillance photos ni Yasmin at Marco na magkasama sa iba't ibang lugar sa loob ng nakaraang 6 na buwan. At ang huli, ang pinakamahalaga sa lahat. Mga video. May video mula sa isang hidden camera sa coffee shop kung saan naririnig ni Antonio ang pag-uusap nila tungkol sa janitor experiment. At may video mula sa isang high-tech na drone na may zoom lens na nag-record sa buong tagpuan nila sa parking lot. Ang yakap, ang halik. Bawat salita ng kanilang pagtataksil, malinaw na malinaw. Anong gusto mong gawin natin dito, sir? Tanong ni Antonio, ang mukha ay seryoso. Tinitigan ni Tiago ang screen kung saan naka-freeze ang imahe ni Yasmin at Marco na naghahalikan. I-edit mo lahat. Gusto ko ng isang maikling pelikula. Simulan mo sa mga masasayang litrato namin ni Yasmin, mga kuha sa social media niya. Pagkatapos, isunod mo ang mga video clips ng pagtrato niya kay Leo, lalo na yung pagbuhos ng tubig. At para sa grand finale, ipakita mo to. Tinuro niya ang eksena sa parking lot. Masusunod, sir. At isa pa, Antonio. Gusto kong imbitahan mo ang isang espesyal na bisita sa party. Gabi bago ang engagement party, nagkita sina Tiago, Yasmin at Marco sa isang mamahaling restaurant para sa isang celebratory dinner. Isang brindis, sabi ni Marco. Itinaas ang kanyang baso ng alak. Para kay Tiago at Yasmin, para sa kanilang kinabukasan. Itinaas din ni Tiago ang kanyang baso.
Para sa kinabukasan, sabi niya. Tinitingnan ng dalawa sa ibabaw ng kanyang wine glass. Nakangiti sila sa kanya. Ang kanilang mga mata ay kumikinang dahil sa alak at kasakiman. Hindi nila alam na ang tinitingnan nila ay hindi isang kaibigan o isang mapapangasawa. Ang tinitingnan nila ay ang kanilang magiging berdugo. Nang gabing iyon, bago matulog, nakatanggap si Tiago ng isang text message mula kay Yasmin. I can't wait for tomorrow. Para maging sayo na ako, mahal. Matutupad na ang lahat ng pangarap ko. Tinitigan ni Tiago ang mensahe. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nag-type siya ng sagot. Ako rin. Hindi na ako makapaghintay para bukas. Dahil bukas, hindi lang ang mga pangarap ni Yasmin ang matutupad. Ang kanyang mga bangungot din. Ang ballroom ng Grand Majestic Hotel ay parang isang eksena mula sa fairy tale. Mga naglalakihang chandelier na kumikinang na parang mga diamante, mga bulaklak na puti at ginto sa bawat mesa. Ang mga bisita, lahat ay kabilang sa alta sosyedad, suot ang kanilang mga pinakamamahaling damit at alahas. At sa gitna ng lahat, nandoon siya, si Yasmin Cruz, para siyang isang reyna. Suot niya ang isang puting-puting gown na likha ng isang sikat na designer. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bun at ang kanyang leeg ay napapalamutian ng isang kwintas na kumikinang sa bawat paggalaw niya. Isang maagang regalo mula kay Tiago. Hawak niya ang braso ng kanyang mapapangasawa, si Tiago Cardoso. Gwapo, makapangyarihan, at higit sa lahat, hindi ka pani-paniwalang mayaman. Ngumiti si Yasmin sa mga kamera, isang perpektong ngiti na pinraktis niya ng libu-libong beses. Ito na yon. Ito na ang gabi kung saan ang lahat ng kanyang mga pangarap ay matutupad. Wala ng mga utang, wala ng takot. Isang buhay na puno ng karangyaan at respeto ang naghihintay sa kanya. Nakita niya si Marco sa di kalayuan, nakikipag-usap sa ilang business tycoons. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang mabilis na kindat ang ipinukol sa kanya ni Marco. Isang lihim na mensahe ng tagumpay. Napangiti si Yasmin. Ang galing nilang dalawa. Ang galing ng kanilang plano. Naramdaman ni Tiago ang higpit ng pagkakahawak ni Yasmin sa kanyang braso. Naramdaman niya ang init ng katawan nito. Narinig niya ang matatamis na salitang ibinubulong nito sa mga bisita. Ngunit para sa kanya, para siyang yumayakap sa isang blok ng yelo. Malamig siya, kalmado. Ang lahat ng emosyon niya ay nakatago sa likod ng isang maskara ng isang masayang fiancé. Bawat ngiti, bawat tawa, bawat tango ay kalkulado. Isa siyang aktor sa sarili niyang entablado. Dumaan ang mga unang oras ng party. Kainan, inuman, tawanan. Ang lahat ay perpekto, masyadong perpekto, hanggang sa dumating ang oras para sa pinakahihintay na bahagi ng programa. Umakyat si Tiago sa maliit na entablado. Hawak ang isang mikropono. Agad na tumahimik ang lahat. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Nakita niya si Yasmin sa harap, nakatingin sa kanya na may pagmamahal at paghanga sa mga mata. Nakita niya si Marco na nakatayo sa gilid, nakangiti na parang isang mapagmataas na kapatid. Good evening everyone. Simula ni Tiago, ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Maraming salamat sa pagdalo ninyo sa gabing ito para ipagdiwang ang aming pag-iisang dibdib ni Yasmin. Nagpalakpakan ang mga tao. Kilala niyo si Yasmin bilang isang maganda, matalino, at matagumpay na babae. Pero ako, mas kilala ko siya. Nakita ko ang puso niya. At ngayong gabi, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang bagay na napaka-espesyal. Isang video na nagpapakita ng aming love story. Isang paglalakbay na nagpapakita kung sino talaga ang babaeng pakakasalan ko. Tumingin siya kay Yasmin at ngumiti. Para sa'yo ito, mahal. Lalong lumapad ang nangiti ni Yasmin.
Tumango ito. Ang mga mata ay nangingilid sa tuwa. Inaasahan nito ang isang slideshow ng kanilang mga masasayang litrato, mga kuha mula sa kanilang mga mamahaling biyahe na may kasamang malambing na kanta. Ibinigay ni Tiago ang hudyat sa technical booth sa likod. Namatay ang mga ilaw sa ballroom. Tanging ang malaking projector screen sa likod ng entablado ang nagliwanag. Nagsimula ang video. Gaya ng inaasahan, mga litrato ni Tiago at Yasmin ang unang lumabas. Mga ngiti, mga yakap, mga halik. Narinig ni Tiago ang "oh" mula sa mga manonood. Si Yasmin ay napangiti, halatang kinikilig. Ngunit biglang nag-iba ang musika. Mula sa isang malambing na love song, ito ay naging isang nakakakabang tunog, parang sa isang horror movie. At biglang nag-iba ang imahe sa screen. Ang sunod na lumabas ay hindi na litrato. Isa na itong video. Isang video ng isang janitor na nakayuko. Pinupulot ang isang lukot na ₱100 mula sa sahig. Ang janitor ay si Leo. Napatigil sa pagngiti si Yasmin. Kumunot ang kanyang noo, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Anong kinalaman ng isang janitor sa love story nila? Pero alam niya kung sino ang janitor na yon. Ang pulubing kinaiinisan niya. Ang video ay biglang lumipat. Isa pang eksena. Si Yasmin na nagbubuhos ng isang timba ng maruming tubig sa ulo ni Leo na nakabitin sa labas ng bintana. Narinig ang mga bulungan mula sa mga manonood. Si Yasmin ba yun? Anong ginagawa niya? Ang nangiti sa mukha ni Yasmin ay tuluyan ng naglaho. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla at takot. Tumingin siya kay Tiago na nakatayo sa entablado. Naghahanap ng kasagutan. Ngunit si Tiago ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatitig ito sa screen. Ang video ay muling nag-cut. Ngayon, ipinapakita nito ang isang madilim na parking lot. Isang pamilyar na babae at lalaki ang lumabas mula sa kanilang mga sasakyan. Nanigas si Yasmin sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang katawan ay parang nagyelo. Hindi. Bulong niya. Sa screen, sa harap ng daan-daang maimpluwensyang tao sa syudad, sa harap ng kanyang mga kaibigan at pamilya, malinaw na malinaw ang pagyakap at paghalik ni Yasmin Cruz sa labi ni Marcos Sandoval. Isang malakas na hininga ng pagkabigla ang narinig mula sa buong ballroom. Ngunit hindi pa doon natapos. Sumunod ang audio. Ang boses ni Marco. Kaya ko nga siya sinulsulan na gawin ang stupidong janitor experiment na to. Ang boses ni Yasmin. Malapit na ang engagement party. Yun na lang ang pag-asa ko. Ang boses ni Marco. Pagkatapos ng kasal, kapag nakuha na natin ang kontrol sa pera niya. Ang video ay biglang huminto at naging itim. Ang tanging maririnig sa buong ballroom ay ang nakabibinging katahimikan. At pagkatapos, isang imahe na lang ang lumabas sa screen. Isang close-up shot ng mukha ni Leo, ang janitor. Basang-basa, marumi. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mata ng isang janitor. Sila ay ang mga mata ni Tiago Cardoso. Napatili si Yasmin, isang tili na puno ng pagkabigla, pagkatakot, at ang realisasyon na tapos na ang lahat. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang katahimikan sa ballroom ay nabasag ng mga nagkakagulong bulungan. Ang mga bisita ay napalingon mula sa screen, patungo kay Yasmin, pagkatapos ay kay Marco, na ngayon ay kayong putla ng multo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla, pagkasuklam, at para sa ilan, isang lihim na kasiyahan na masaksihan ang pagbagsak ng isang socialite. Si Yasmin ay nakatayo na, parang isang estatwa, nanginginig mula ulo hanggang paa. Ang kanyang perpektong nangiti ay napalitan ng isang maskara ng purong takot. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Tiago, na dahan-dahang bumababa mula sa entablado. Tiago. Mahal. I can explain. Nauutal niyang sabi. Humahakbang paatras habang papalapit si Tiago. Huminto si Tiago ilang talampakan
mula sa kanya. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ipaliwanag? Tanong niya. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit umalingaw-ngaw ito sa buong silid. Ano ang ipapaliwanag mo, Yasmin? Yung pagbuhos mo ng maruming tubig sa isang taong ang tanging kasalanan ay ang maging mahirap sa paningin mo? O yung paghalik mo sa best man ko sa isang madilim na parking lot? Bawat salita niya ay parang isang sampal. Napaiyak si Yasmin. Na hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Edited ang video. Desperado niyang sigaw. Edited? Tumawa si Tiago, isang tawang walang kagalakan. Tanungin natin ang co-star mo. Lahat ng mata ay bumaling kay Marco. Sinubukan niyang maglakad ng dahan-dahan patungo sa exit. Umaasang makakatakas sa gitna ng kaguluhan. Ngunit dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng itim, ang mga security ni Tiago, ang biglang humarang sa kanyang daan. Marco, tawag ni Tiago. Ang matalik kong kaibigan, ang kapatid ko. May gusto ka bang sabihin? Nanginginig ang mga labi ni Marco. Tiago, pare, pipatawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya? Ulit ni Tiago. Hindi mo sinasadyang sulsulan akong gawin ang isang pagsubok na alam mong gagamitin niyo laban sa akin? Hindi mo sinasadyang halikan ang babaeng pakakasalan ko? Hindi mo sinasadyang planuhing nakawin ang lahat ng pinaghirapan ko? Sa bawat tanong, humahakbang palapit si Tiago kay Marco. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay nagsisimula ng lumabas. Sa desperasyon, itinuro ni Yasmin si Marco. Siya ang may pakana ng lahat. Ginamit niya ako. Tinakot niya ako dahil sa mga utang ko. Sinungaling. Sigaw pabalik ni Marco. Ikaw ang lumapit sa akin. Ikaw ang may gusto ng lahat ng ito. Sa harap ng lahat, ang perpektong magkasintahan sa krimen ay nagsimula ng magturuan at magsumbatan. Inilalabas ang lahat ng kanilang mga maduduming sikreto. Habang nag-aaway sila, lumapit si Tiago kay Yasmin. Hinawakan niya ang kamay nito, ang kamay kung saan nakasuot ang isang singsing na may malaking diamante. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing mula sa daliri nito. Sabi mo, ang engagement party na ito ang magiging pinakamagandang performance mo. Bulong ni Tiago, sapat lang para marinig nilang dalawa. Pero nagkamali ka. Dahil hindi ito isang performance, ito ang katotohanan. Binitawan niya ang kamay nito. Hawak niya ang singsing sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang kasal ay kansilado na, deklara niya sa malakas na boses para marinig ng lahat. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga bisita. Patawad sa abala. Ang palabas ay tapos na. Maaari na kayong umuwi. Iniwan niya ang mikropono sa isang mesa at tinalikuran ng lahat. Ang nag-iiyakang si Yasmin, ang natatarantang si Marco, ang nagbubulungang mga bisita. Habang naglalakad siya papalabas ng ballroom, narinig niya ang huling desperadong sigaw ni Yasmin. Isang sigaw na puno ng galit, kahihiyan, at ang masakit na pagkatanto na nawala na sa kanya ang lahat. Ngunit hindi lumingon si Tiago. Nagpatuloy lang siya sa paglakad, papalayo sa mga kasinungalingan, papalayo sa pagtataksil. At habang papalapit siya sa malaking pinto ng hotel, itinapon niya ang mamahaling singsing sa isang basurahan na kanyang nadaanan, na parang isa lamang itong walang kwentang basura. Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalo sa Grand Majestic Hotel ay naging laman ng bawat balita at social media feed. Ang pagbagsak ni Yasmin Cruz ang naging titulo. Nawala na siya sa sirkulasyon kasama ang kanyang mga pekeng ngiti at mamahaling gamit. Si Marco ay tinanggal sa trabaho at nawalan ng lahat ng koneksyon sa mundo ng negosyo. Sila ay naging isang malupit na paalala kung paano kayang sirain ng kasakiman at pagtataksil ang lahat sa isang iglap. Si Tiago Cardoso ay bumalik sa kanyang buhay, sa kanyang mansyon, sa kanyang kumpanya,
Sa kanyang mundo, nanalo siya. Nailabas niya ang katotohanan. Nakaganti siya. Pero sa gitna ng katahimikan ng kanyang malawak na sala, habang nakatingin sa mga ilaw ng syudad mula sa kanyang glass wall, hindi siya nakaramdam ng saya. Hindi siya nakaramdam ng tagumpay. Pagod lang. Isang malalim na pagod sa kaluluwa. Ang paghihiganti ay parang maalat na tubig. Sa una, pamatid uhaw. Pero sa huli, mas lalo ka lang nitong uuhawin. Napatunayan niyang mali sina Yasmin at Marco, pero hindi nito naibalik ang kanyang tiwala sa mga tao. Hindi nito napunasan ang sakit. Isang gabi, habang kumakain siya ng isang mamahaling steak na inihanda ng kanyang personal na chef, bigla siyang natigilan. Ang lasa ng pagkain ay hindi niya malasahan. Ang tanging naaalala niya ay ang lasa ng adobong manok na ibinahagi sa kanya ng isang estranghero sa isang maruming hagdanan. Clara. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, sa gitna ng lahat ng dumi at sakit, may isang taong naging totoo. Isang taong nagpakita sa kanya ng kabaitan nang wala siyang maiaalok na kapalit. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Nagmaneho siya, hindi papunta sa business district, kundi sa isang direksyon na hindi niya madalas puntahan. Mula sa malalawak na kalsada ng Forbes Park, lumiko siya papasok sa masisikip na eskinita ng isang simpleng komunidad. Nagtanong-tanong siya, gamit ang pangalan at ang address na nakuha niya mula sa records ng ahensya. Natagpuan niya ang bahay ni Clara, isang maliit, ngunit malinis na bahay na may isang maliit na hardin sa harapan na puno ng mga makukulay na bulaklak. Nakita niya ito sa laba, nagdidilig ng mga halaman. Bumaba si Tiago mula sa kanyang sasakyan. Lumapit siya ng dahan-dahan. "Ma'am Clara?" Tawag niya. Lumingon si Clara. Sa una, nagtaka ito. Sino ang eleganteng lalaking ito na bumisita sa kanilang lugar? Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, unti-unting nanlaki ang mga mata nito sa pagkilala. "Sir, kayo po yung..." "Ako po si Tiago Cardoso," magalang niyang sabi. "Pero baka mas makilala niyo po ako bilang si Leo." Nabitiwan ni Clara ang hawak niyang pandilig. "Leo, ikaw?" Tumango si Tiago. "Nandito po ako para humingi ng tawad sa panloloko at higit sa lahat, para magpasalamat." "Magpasalamat? Para saan?" Naguguluhang tanong ni Clara. "Salamat sa adobo," sabi ni Tiago na may maliit ng ngiti. "Salamat sa tuwalya. Salamat sa pakikinig. Sa mundo ko na puno ng pagkukunwari, ipinakita niyo po sa akin na meron pa palang natitirang tunay na kabaitan." Ngumiti si Clara, isang ngiting puno ng pag-unawa. "Walang anuman, iho. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa laman ng kanyang bulsa, kundi sa laman ng kanyang puso. Nakita ko ang puso mo noon, Leo, kahit nakatago sa likod ng lungkot. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan. Hindi ito awkward, isang payapang katahimikan." Pinulot ni Clara ang kanyang pandilig. "Alam mo, ang mga bulaklak na ito, kailangan nila ng tubig at araw para lumago. Pero higit sa lahat, kailangan nila ng tapat na pag-aalaga." Inabot niya ang pandilig kay Tiago. "Gusto mong subukan?" Nag-alinlangan si Tiago sa simula, ngunit pagkatapos ay kinuha niya ito. Sa ilalim ng sikat ng araw, sa isang maliit na hardin, sa isang simpleng kapitbahayan, ang bilyonaryong si Tiago Cardoso ay nagsimulang magdilig ng mga bulaklak sa tabi ng isang janitress na may pusong ginto. Walang kamera, walang audience, walang halong pagkukunwari. Tanging 2 tao lang na nagbabahagi ng isang simpleng sandali ng kapayapaan. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Hindi niya alam kung ang sugat sa kanyang puso ay tuluyan pang maghihilom. Ngunit habang nararamdaman niya ang malamig na tubig sa kanyang mga kamay at nakikita ang mga bulaklak na uhaw na sumisipsip nito, isang bagay ang sigurado. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, ngumiti si Tiago Cardoso. Isang nangiting totoo.
isang nangiting may pag-asa.